Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga aspekto ng pandiwa. Sa araling ito, ating matutukoy kung ang pandiwa ay perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, at katatapos o kagaganap. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba kung ano ang pandiwa? Magaling! Ang pandiwa o verb sa salitang Ingles ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. Narinig mo na ba ang pandiwang pawatas? Ano nga ba ito? Ang pandiwang pawatas ay binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Ito ay nasa anyong neutral dahil hindi ito nabibilang sa anumang aspekto o panahunan ng pandiwa. Ang kilos na tinutukoy ng pawatas ay hindi pa nangyayari. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pandiwang pawatas. Magtrabaho, magluto, mag-aral. Maglaba, makinig, magsulat. Magbasa, magpinta, maglinis. Ang pandiwa ay may 4 na aspekto. Alam mo ba ang mga aspekto ng pandiwa? Narito ang mga aspekto ng pandiwa: perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, katatapos o kagaganap. Ano nga ba ang pagkakaiba ng bawat aspekto ng pandiwang ito? Tara, ating alamin. Halina at ating pag-aralan ang mga sumusunod na salita. Tingnan ang mga pandiwa sa bawat hanay. Masasabi mo ba kung alin ang mga pandiwang pawatas? Ang mga pandiwang naganap o perpektibo? Alin kaya ang katatapos, imperpektibo o kontemplatibo? Ang mga pandiwang nasa unang hanay na maglinis, magbasa at magluto ay mga pandiwang pawatas. Ang mga pandiwang nasa ikalawang hanay na naglinis, nagbasa at nagluto ay mga pandiwang perpektibo o naganap. Ang mga salitang naglilinis, nagbabasa at nagluluto naman ay mga pandiwang imperpektibo o nagaganap. Ang mga salita o pandiwang nasa ika-4 na hanay na maglilinis, magbabasa at magluluto ay mga pandiwang kontemplatibo o magaganap. At ang mga pandiwang nasa huling hanay na kalilinis, kababasa at kaluluto ay mga pandiwang katatapos o kagaganap. Ang mga pandiwang perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, at katatapos o kagaganap ay mga aspekto ng pandiwa. Perpektibo o naganap. Simple past tense sa salitang Ingles. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay natapos na o nangyari na. Narito ang mga halimbawa ng perpektibo o naganap. Si Rowena ay kumain ng mansanas. Ang pandiwang perpektibo o naganap ay kumain. Ako ay naglinis ng aking silid tulugan. Ang pandiwa naman dito ay naglinis. Nakinig ako sa aming aralin kanina. Ang pandiwang perpektibo o naganap ay ang nakinig. Si nanay ay nagluto ng masarap na almusal kaninang umaga. Ang pandiwa ay nagluto. Ang mga pandiwang kumain,
naglinis, nakinig, at nagluto ay nasa aspektong perpektibo o naganap, na ang ibig sabihin ay nangyari na ang mga kilos. Katatapos o kagaganap. Sa ilalim ng naganap o perpektibo, nabibilang din ang pandiwang katatapos o kagaganap pa lamang. Narito ang mga halimbawa. Kagagaling lang ni nanay sa palengke. Ang pandiwa ay kagagaling. Kagigising ko lang nang dumating ka. Ang pandiwa ay kagigising. Kababasa ko lang ng kwentong binabasa mo. Ang pandiwa ay kababasa. Si Ana ay kaiiyak lamang nang tumawag ka. Ang pandiwa ay kaiiyak. Ang mga pandiwang kagagaling, kagigising, kababasa at kaiiyak ay mga pandiwang katatapos lamang o kagaganap pa lamang. Imperpektibo o nagaganap. Simple present tense sa Ingles. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay kasalukuyang nangyayari o palaging ginagawa. Maaari itong ipakilala ng mga salitang ngayon, lagi o palagi, araw-araw, madalas, at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng imperpektibo o nagaganap. Laging hinahabol ng aso ang pusa. Ang pandiwang imperpektibo ay hinahabol. Si kuya ay naglilinis ng bisikleta niya. Ang pandiwang imperpektibo o nagaganap ay naglilinis. Araw-araw pumupunta ng palengke sina nanay at lola. Ang pandiwang imperpektibo ay pumupunta. Si bunso ay naglalaro ng bola sa labas. Ang pandiwang imperpektibo o nagaganap ay naglalaro. Muli, ang mga pandiwang hinahabol, naglilinis, pumupunta at naglalaro ay pandiwa na nasa aspekto ng imperpektibo o nagaganap, na ang ibig sabihin ay kasalukuyang nangyayari. Kontemplatibo o magaganap. Simple future tense sa salitang Ingles. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay mangyayari o magaganap pa lang o gagawin pa lamang. Narito ang mga halimbawa. Magluluto ako ng spaghetti sa iyong kaarawan. Ang pandiwang kontemplatibo o magaganap ay magluluto. Mag-aaral ako mamaya pagkatapos kong kumain. Ang pandiwa ay mag-aaral. Ang kaibigan ko ay pupunta sa Baguio sa susunod na linggo. Ang pandiwang kontemplatibo o magaganap ay pupunta. Muli, ang mga pandiwang magluluto, mag-aaral at pupunta ay mga nasa aspekto ng kontemplatibo o magaganap, na ang ibig sabihin ay gagawin pa lamang ang kilos. Muli, narito ang mga aspekto ng pandiwa. Perpektibo o naganap. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay natapos na o nangyari na. Katatapos o kagaganap. Sa ilalim ng naganap o perpektibo, nabibilang din ang pandiwang katatapos o kagaganap pa lamang. Imperpektibo o nagaganap. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay kasalukuyan nangyayari o palaging ginagawa. At kontemplatibo o magaganap. Ito ay nagpapakita na ang pandiwa o kilos ay mangyayari o magaganap pa lang o gagawin pa lamang.
Tukuyin ang aspekto ng mga pandiwang nakasulat ng asul sa bawat pangungusap. Ito ba ay perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, at katatapos o kagaganap? Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 1. Lagi akong naglilinis ng aming bakuran. Ang pandiwang naglilinis ay nasa aspekto ng imperpektibo o nagaganap. 2. Winawalis ko ito tuwing umaga. Ang pandiwang winawalis ay imperpektibo o nagaganap. 3. Kahapon ay nagdilig ako ng mga halaman. Ang pandiwang nagdilig ay perpektibo o naganap. 4. Bukas naman ay mamimitas ako ng mga bulaklak. Ang pandiwang mamimitas ay nasa aspekto ng kontemplatibo o magaganap. 5. Natuto ako ng gawaing bahay na tinuro ni nanay. Ang pandiwang natuto ay perpektibo o naganap. Narito naman ang nasa bilang 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 6. Si nanay ay bumili ng damit para kay bunso. Ang pandiwang bumili ay perpektibo o naganap. 7. Kaarawan ni bunso kaya kami ay maghahanda. Ang pandiwang maghahanda ay kontemplatibo o magaganap. 8. Ako ay magluluto ng pansit at spaghetti. Ang pandiwang magluluto ay kontemplatibo o magaganap. 9. Sina ate at kuya ay nag-aayos ng mga dekorasyon. Ang pandiwang nag-aayos ay imperpektibo o nagaganap. At 10. Si tatay ay naglagay ng mga mesa at upuan. Ang pandiwang naglagay ay nasa aspekto ng perpektibo o naganap. Salong guhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap. Tukuyin ang aspekto nito. Ito ba ay perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, at katatapos o kagaganap? Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ang mga gwardiya ay nagmamasid sa labas ng bangko. Ang pandiwa ay nagmamasid at ito ay imperpektibo o nagaganap. Natuwa ang magulang ni Ana dahil sa kanyang kasipagan. Ang pandiwa ay natuwa. Ito ay perpektibo o naganap. Ang mga mag-aaral ay masisipag na nag-aaral ng kanilang leksyon. Ang pandiwa ay nag-aaral at ito ay imperpektibo o nagaganap. Ang mag-anak ay aalis mamayang hating gabi. Ang pandiwa ay aalis. Ito ay kontemplatibo o magaganap.
Ang mga bata ay mabilis na tumatakbo sa harap ng aming bahay. Ang pandiwa ay tumatakbo at ito ay imperpektibo o nagaganap. Kasasayaw lang ng mga bata ng masiglang tugtugin. Ang pandiwa ay kasasayaw at ito ay katatapos o kagaganap. Ang magkaibigan ay nagbisikleta sa parke. Ang pandiwa ay nagbisikleta at ito ay perpektibo o naganap. Kami ay magkakaisa upang maging maganda ang aming programa. Ang pandiwa ay magkakaisa at ito ay kontemplatibo o magaganap. Palaging nagbabasa ng kwentong pambata si nanay para sa aming magkakapatid. Ang pandiwa ay nagbabasa at ito ay imperpektibo o nagaganap. Kabibili ko lang ng aking pulang sapatos. Ang pandiwa ay kabibili at ito ay katatapos o kagaganap. Kilalanin ang hinihinging aspekto ng mga pandiwang pawatas para makumpleto ang talahanayan. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Iyong makikita ang mga pandiwang pawatas sa unang hanay. Sa ikalawang hanay naman ay iyong isusulat ang mga pandiwang perpektibo o naganap. Sa ikatlong hanay naman ay ang imperpektibo o nagaganap. Kontemplatibo o magaganap naman ang nasa ikaapat na hanay. At ang huling hanay naman ay para sa katatapos o kagaganap. Narito ang mga tamang sagot. Tumulong, tumulong, tumutulong, tutulong, katutulong, sumunod, sumunod, sumusunod, susunod, kasusunod, makinig, nakinig, nakikinig, makikinig, kakikinig, magtanong, nagtanong, nagtatanong, magtatanong, katatanong, maglaba, naglaba, naglalaba, maglalaba, kalalaba, maglinis, naglinis, naglilinis, maglilinis, kalilinis, sumayaw, sumayaw, sumasayaw, sasayaw, kasasayaw.
Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.